Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Sa muling lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah lamang. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling alipin at sugo ng ating dakilang tagapaglikha. Alhamdulillah alladhi ja'ala لعباده المواسم يتقربون إليه فيه بأنواع الطاعات فيغفر لهم الذنوب ويرفع لهم الدرجات. Kaya purihin natin at pasasalamatan ng Allah Jalla wa'ala na ipinagkaloob niya sa kanyang mga alipin ang mga pagkakataon, mga panahon na sila ay maging malapit sa kanilang dakilang tagapaglikha sa iba't ibang uri ng mga gawain na ipinag-utos ng ating dakilang tagapaglikha. Na ito'y maging dahilan ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan at pag-angat ng kanilang katayuan. Ito'y uri ng habag ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya ang ating pag-usapan sa madaling minuto na ito, biidnillahi ta'ala, ay ang pagsalubong natin ng mayroong kasiyahan at pagkakalugod sa buwan ng Ramadan at ang haligi po nito. Una, ang aking tinutukoy po rito na bilang isang mananampalataya, kapag dumating ang isang pagkakataon na ipinagkaloob ng Allah Jalla wa'ala, kagaya sa mga ibada na ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, kagaya halimbawa kapag dumating ng adhan, ay nalulugod ang isang mananampalataya. Kapag dumating na yung pagkakataon na siya ay may kakayahang magbigay ng zakat, ay meron siyang kasiyahan at kagalakan na kanyang gagawin po ito. Ganon din ang isang buwan na lamang, insyaallah, ay almost hindi na hihigit sa isang buwan ang naiwan sa ating bisita na kung saan ito ang kinahihintay po natin. Ito ang pagsalubong natin sa buwan Ramadan na kung saan ang mga sahaba radhiyallahu anhum wa yarda ay lubusang ikinagagalak sa dahilan na pagkatapos ng buwan Ramadan, sila'y tuluyang humihingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng 6 na buwan na ang kanilang mga gawain sa buwan na yaon ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bago pa naman ang buwan ng Ramadan, sa loob ng 5 buwan, sila ay nagdudua na sila ay makakarating sa buwan ng Ramadan. Ito ang kanilang katangian, kaya tayo ay mga tagasunod nila pagkatapos sa Propeta alayhi salatu wassalam, ay ito rin ang ating maging katangian na tayo ay malulugod, matutuwa, nasisiyahan sa balitang ito na malapit na ang buwan na kung saan pagkakataon na tayo ay maging malapit sa ating dakilang tagapaglikha. Subalit alam po natin mga kapatid, bilang isang mananampalatayang Muslim, hindi lamang tayo gumagawa ng pagsamba sa dakilang tagapaglikha sa buwan ng Ramadan. Dahil alam po natin, ang buong buhay po ng isang mananampalataya ay puno ng pagsagawa ng ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kagaya na lamang sinabi ng Allah Jalla wa'ala sa surah Hijr, ayat number 99, ba'dha a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. At sambahin mo ang iyong tagapaglikha hanggat dumating sa inyo ang sinasabi nating kamatayan. Kaya dahil dito mga kapatid, ang isang mananampalataya ay nagbibigay ng pahalaga sa mga oras at panahon na ipinagkaloob ng Allah Jalla wa'ala sa kanya. Kaya dahil dito, alam po natin na sa paghahanda natin na ito, sa pagkakaroon natin ng kasiyahan, ang pinakamainam na ihanda natin ay ang tamang kaalaman kung paano natin magagampanan na sa ayon sa kautusan na ginawa ni Muhammad alayhi salatu wassalam at ang mga sahaba radhiyallahu anhum wa yarda kung paano nila o ano ang buhay nila sa buwan ng Ramadan. Ito ay ang buwan na kung saan dubli-dubli ang gantimpala at napakaraming biyaya at napakarami pang ibang naghihintay na mga inihanda ng Allah Jalla wa'ala sa mga taong nagsasagawa o nakaabot sa buwan ng Ramadan. Kaya dahil dito, aking mahal na mga kapatid, alam po natin na dito ibinaba ng Allah Jalla wa'ala ang kanyang mga revelasyon. Hindi lamang ang banal na Quran, maging ang Zabur, ang Taurat, ang Injil, ang Suhuf ay binaba ng Allah Jalla wa'ala sa kanyang mga propeta sa buwan ng Ramadan. Kaya dahil dito, Syahrul Mubarak, alladhi anzala fihi al-Quran hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Ito ang mabiyayang buwan na kung saan ibinaba ng Allah Jalla wa'ala ang kanyang banal na Quran bilang patnubay sa lahat na sangkatauhan at bilang magpapaliwanag ng kanilang mga pangangailangan na kaalaman.
At ito ay gabay na kung saan kanilang makilala ang katotohanan sa kasinungalingan, ang liwanag sa kadiliman, ang kufur laban sa sinasabi nating katotohanan. Ang kufur ay pagtalikod sa Allah Jalla wa Ala at sadyang pinaliwanag ng banal na Quran upang tayo mananatili sa tunay na iman. Kaya dahil dito, kapag dumating ang buwan na ito, lalong-lalo na ang buwan ng sinasabi nating pinapatungan natin sa ngayon, kapag dumating ang buwan ng Sha'ban, ang Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam ay nagsasagawa ng pagdudua na kanyang sinabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa baligna Ramadan. O Allah, bibigyan mo kami ng biyaya sa buwan ng Rajab ang nakaraan, at ang Sha'ban ngayon, pumasok na tayo ng ikalawang araw ng Sha'ban, at pararatingin mo kami sa buwan ng Ramadan. Siya ang pinakamainam na tao, pinakamainam na mag-aayuno, pinakamainam na magbibigay ng zaka, pinakamainam na magsasagawa ng pagsasala, pinakamainam sa pakikitungo sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kamag-anakan, sa kanyang mga kaibigan. Subalit, maging sa buwan ng Ramadan ay lubos pa ang kanyang pagsusumikap na magkakaroon pa siya ng maraming gantimpala mula sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito ang ilan sa mga khutbah ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, ayon sa paliwanag ng mga sahaba radhiyallahu anhum wa yarda, na ito ay inulat ni Ibn Khuzaimah wal Bayhaqi, at ayon kay Salman radhiyallahu ta'ala anhu, قال كتبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال, at sinabi niya sa huling araw ng sinasabi nating Sha'ban, ang Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam ay nagbigay ng khutbah sa kanila. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Ya ayyuhan nas, qad adallakum shahrul azim mubarak, shahru fihi laylatul qadar khairun min alfi shahr. Ang sabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, usang katauhan ay parating na sa inyo ang mainam at mabiyayang buwan. At ang kanyang buwan na ito, ang kanyang gabi ay mayroong Laylatul Qadar. At ang Laylatul Qadar na ito ay mas mainam pa sa sinasabi nating 1,000 buwan. Allahu Akbar. Ja'alallahu siyamuhu faridatan wa qiyamuhu layla tatawaan. At ginawa ng Allah Jalla wa Ala sa inyo na ang kanyang pag-aayuno sa umaga ay nagiging obligasyon sa inyo, at ang kanyang gabi bilang pagsasagawa ng Qiyamul Layl ay nagiging voluntaryo para sa inyo. At sino man ang nagsagawa ng mabuting gawain, na mga gawaing ipinag-utos ng pananampalatayang Islam, na ito ay mga voluntaryong gawain, katulad na lamang na siya ay gumagawa ng sinasabi nating mga obligadong gawain, ang gantipala. At ang sino mang gumawa ng sinasabi nating obligadong gawain, obligadong tungkulin, kaman ada sab'ina farida fi masawa. Kaya dahil dito, ang kanyang ginawa na mga obligasyon ay kasintulad na siya ay gumawa ng sinasabi nating 70 farida na obligasyon. At ito ang kainaman ng mga gawain na ito. Huwa syahrus sabar. Ang buwan na ito ay ang buwan ng pagtitimpi, ang buwan na ito ay buwan ng thawab, at alam natin na ang gantimpala ay ang Jannah. Ang buwan na kung saan ay pagkapantay-pantay ng tao, mayaman, mahirap. Nagkakaroon ng pagkapantay-pantay dahil sila ay nagsasagawa sabay-sabay sa pag-aayuno, sabay sa oras, sabay sa paghinto, at sabay sa pagsimula po nito. Kaya dahil dito, ang sinuman na magpakain ng kanyang kapwa-tao ay tunay na kanyang matamo ang gantimpala ng taong yaon, na hindi nagbabawas ng dipala ng taong kanyang binibigyan ng kanyang pagkain. Kaya dahil dito ang mga sahaba ng Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam ay nagwika sa Propeta alayhi salatu wassalam, Laysa kulluna yajidu mayuftiru bihi sa'im. Ya usugo ng Allah, walang isa sa amin na mayroong kakayahan na magpapakain sa taong nag-aayuno. Qala sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadha thawab liman fatara sa'iman ala mudaqihi laban o thamr o syarbatul ma. Kaya dahil dito, ang sino man na nagbigay ng sinasabi nating inumin na laban, o kaya'y tubig, o kaya'y maging thamar na lamang, ay siya ay magkakaroon ng ganung gantipala. Man siya kay saiman sakahullahu azza wa jalla min hawdi syarbatan la yadma ba'da hatta yadkhulul jannah. Kaya dahil dito, ang sino man na nagpainom ng isang nag-aayuno
ay painumin din siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang hud, sa sinasabi nating pool, habang tayo'y naghihintay ng araw na yaon na tayo papasukin sa paraiso ng Allah Jalla wa Ala. Kapag tayo naghihintay doon, ay painumin tayo sa inuman na yaon na hindi na tayo uuhawin pa muli hanggang sa tayo ay papasok sa paraiso. Hanggat sa sinabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, may mga bagay na kung saan 4 na bagay na inyong fa'aktaru fihi min arba'i khisal. May 4 na mga bagay na dapat niyong bibigyan ng pagpapahalaga na pagsusumikapan na magagawa po ito. Kaya ito'y paghandaan po natin. Sabi ng Propeta alayhi salatu wasalam, khislatain tardawna bihima rabbukum. At tunay na ang iyong Panginoon sa dalawang ito ay kinalulugod ng iyong Panginoon. Wa khislatain la ghina bikum anhuma. At may 2 bagay na kung saan wala kayong kakayahan na ipagkaloob ninyo sa inyong mga sarili. Kaya dahil dito, ang 2 bagay na kung saan ito'y magbibigay ng pagkakalugod ng iyong Panginoon, ang sabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, fashahadatu anna la ilaha illallah wa tastaghfiruna. Ang palagiang pagsyahada, asyhadu alla ilaha illallah, at ang pag-istighfar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, at ang astaghfirullah. Wa ama qislatani allatani la ghina bikum anhuma. At ang 2 bagay na kung saan kayo ay walang karapatan, fatas'aluna Allah al-janna wa ta'udhuna bihi minan nar. At kayo ay hingi sa Allah Jalla wa Ala na kayo papasukin sa kanyang paraiso, at kayo'y bibigyan niya ng pangangalaga sa sinasabi nating impyerno, na kayo ilayo sa anumang maging dahilan, maging sa inyong salita, maging sa inyong intensyon, o sa anumang gawain ninyo, na kayo ilayo ng ating dakilang tagapaglikha sa kaparusahan ng impyerno. Kaya dahil dito, aking mahal na mga kapatid, ang pinakatumbok ng aking pag-uusap po rito ay una yung pagbigay natin ng pahalaga sa darating na buwan na yaon, at ang pinakapangunahing haligi ng pag-aayuno. Ang mga scholar po natin o ang mga ulama ay nagwika na ang pag-aayuno ay mayroong haligi. Kagaya ng haligi ng pagsasala, haligi ng sinasabi nating pagwudu, ang haligi ng umrah, ang haligi ng hajj. Ang siyam ay meron din na dapat natin bibigyan ng pahalaga. Una, kanilang sinabi ang niyat, ang ating intensyon. Kaya ang intensyon ito, mga kapatid, ay nandito sa ating puso. Walang sinuman na siya ay magbabanggit ng kanyang intensyon o sasabihin dito, dahil alam po natin na ang Allah Jalla wa Ala ang siyang lubusang nakakaalam po nito, at ito po ay nanggaling sa gawain na ginawa ni Muhammad alayhi salatu wasalam, na ang anumang intensyon ay hindi po binabanggit. Dahil ang intensyon, ang kanyang lugar ay nasa ating puso. Ito ay ayon sa hadith ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, na inulat, na nadinig ni Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kay Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat. Tunay na ang inyong gawain ay hukuman, hahatulan ayon sa inyong intensyon. Ito ay inulat ni Imam Bukhari. Kaya dahil dito, mga kapatid, isa sa mga paalala sa aking sarili, una, at sa atin lahat bilang pagmamahalan sa isa't isa, ang intensyon na ito ay alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi dahil sa inyong nanay, hindi dahil sa iyong tatay, hindi dahil sa paligid po natin, hindi po dahil sa papakasalan po natin, hindi po dahil sa sinuman. Walang riya at walang sum'ah, walang pagpapakitang tao at walang hinahangad ng karangyaan sa ibabaw ng mundong ito. Bagkus na tayo ay kalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dito, ang intensyon ito ay mangyari bago pa dumating ang Fajr ng araw ng Ramadan. Ang Fajr, bago dumating at magsimula ng pag-ayuno, doon ay nakagawa ng intensyon, dahil kung hindi tayo nakapagsagawa ng intensyon ay walang saysay ang ating pag-aayuno. Kaya dahil dito, maaari mong gagawin sa gabi na yaon na ikaw sa umaga ay magkakaroon ng sinasabi nating pag-ayuno sa araw na yaon, o kaya'y sa buong buwan ng Ramadan. O kaya'y mainam, ang ilan sa mga ulama ay kanilang sinasabi na mainam na ikaw ay araw-araw magkakaroon ng pagpapaalala sa iyong sarili ng sinasabi nating intention mo, na gagawin mo yan, ang gawaing pag-ayuno, alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inulat na Imam Tirmidhi na sinabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam, man lam yubayyitis siyam minal layl fala siyamalah. At ang sinuman na hindi nagkaroon ng layunin na magsagawa siya ng layunin sa gabi, walang pag-ayuno sa kanya.
Kaya kapag pumasok ang Ramadan na ikaw ay walang layunin, ay walang pag-aayuno para sa iyo. Kaya ito ay sinasabi nating intensyon sa sinasabi nating buwan ng Ramadan. Sa mga araw na voluntaryo ay maaari tayong mag-intensyon sa oras na tayo ay magsimulang mag-ayuno, o kaya na lamang sa ginawa ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam nung isang araw nung nadatnan niya ang kanyang asawa si Aisha radhiyallahu ta'ala anha at nagtanong, ano ba ang ating makakain? At sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, meron tayong meron tayong suka o meron tayong makakain po rito, at ibig sabihin na wala tayong makakain niya Rasulullah sa isang pagkakataon. Wala tayong makakain. At sabi ng Propeta alayhi salatu wasalam, ako ay mag-aayuno na lamang sa kondisyon na hindi siya kumain ng ano paman. Kaya nasabi ko yan sa isang mga bagay na kung saan nagtanong ang Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam sa kanyang mahal na asawa, ano ba ang ating makakain? Sabi ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah, maliban lamang sa suka. Sabi ng Propeta alayhi salatu wasalam, gaano kainam ang suka? Kaya ang Propeta alayhi salatu wasalam ay nagbibigay ng pagbibigay ng magandang balita sa kanyang asawa na kapag siya ibibigyan ng anumang uri ng pagkain, hindi nang hulugan na napakainam na ang suka. Sa kanila ay napakainam na po yan dahil yun lamang ang nasa kanilang paligid. So dahil dito yung intention natin sa wajib na siyam sa Ramadan ay ang sinasabi nating bago pa dumating o pumasok ang pagsikat ng araw o bago pa tumawag yung sinasabi nating bago pa tumawag yung fajar. Bago pa tumawag ang fajar. Ibig sabihin, ito ay ang oras na pumasok na ang adhan at magsagawa ng salatul fajar. Ibig sabihin, doon na tayong iiwas sa ating pagkain o pag-inom o pakipagtalik o anumang gawain na ating tatalakayin na ito ay inshallah sa mga susunod na pagkakataon kung ano ang mga bagay na nakakasira ng ating pag-ayuno. Ang sinasabi nating sunnah ay ang sinasabi nating gawain na yaon na kung saan pwede natin nagagawin maging tanghali o maging sa oras na kapag tayo ay kahit na ito'y pumasok na yung araw, sumikat na yung araw, o kaya sa oras na tanghali at hindi tayo nakapagkain ng ano paman o hindi tayo nakagawa ng ano pang nakakasira sa buwan o sa araw na tayo ay nag-ayuno. Dahil ito ay tinanong ng Propeta alayhi salatu wasalam, hal indakum syai'un? At mayroon ba kayong makakain na ano paman? Fa inni sa'im. At ganun, nasabi ng Propeta alayhi salatu wasalam, tunay na ako ay mag-aayuno. Kaya ito ang katangian ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na inulat ni Imam Muslim na kung mayroon ka sa iyong bahay ay kakain, kung wala ay mag-aayuno. Ito ang katangian ng isang mananampalataya. Ang pangalawang haligi po nito ay ang imsak, ang pagpigil ng ating sarili sa anumang nakakasira ng pag-ayuno mula sa sinasabi nating pagkain, inumin o sinasabi nating pakipagtalik. At alam po natin na hindi lamang itong nakakasira, maaring nababawasan ang ating pala o maaring maging walang saysay ang ating pag-ayuno. Yung pagsasalita ng walang kabuluhan, pakikinig ng music, panunood ng mga malalaswa, maaring ito'y babawas. Dahil alam po natin ang pag-ayuno ay hindi pag-ayuno lamang sa pagkain at inumin, bagkus ang ating spiritual, ang ating pakikitungo sa ating kapwa-tao. Dahil ang layunin ng sinasabi nating pag-ayuno, la'allakum tattaqun, at ating maitatalakay po yun. Kaya dapat nating pigilan ang anumang nakakasira ng ating pag-ayuno. At ang kasunod dito ay ang zaman, ang oras, na kung saan ito ay pagpumasok na ang fajar, hanggat tayo ay pumasok na rin ang sinasabi nating pagtawag ng Maghrib. Kaya ito ang mga oras na kung saan dapat natin isalang-alang sa oras ng pag-aayuno na iwasan natin sa buong makakaya natin at magsusumikap tayo na gagawa ng mga gawaing kinalulugdan ng Allah Jalla wa Ala, dahil ang buwan na ito ay ang buwan ng tagumpay, ang buwan na ito ay ang pagpapaunahan ng pagsasagawa ng mga gawain, at ang Allah ang lubusang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Ito ay pasisimula ng ating pag-uusap tungkol sa buwan ng Ramadan, at naway pagdulot ito ng pagwawasto ng ating mga haka-haka o ating mga maling informasyon o kaya yung mga nasagap sa paligid, na ito insyaallah ay magtutuwid ng ating kaalaman na hinggil sa ating pananampalataya. Allahu alam, wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad. Naway pagpalain ng Allah Jalla wa Ala ang bawat isa't isa sa atin. At sa ating mga kapatid ay nandyan po ang ating
ngayon, mashallah, baks sa laban, pakikumpleto po ng inyong musabaka sa ngayon sa Quran, ng ating Ayatul Kursi at 3 kul at magbibigay tayo ng premyo, ganun din sa mga kababaihan at ang inyong katanungan sa fiqh. Dahil ito po ay pagsasanay na natin ngayon na tayo ay maging busy sa ating sarili, na tayo ay inshallah papasok sa buwan ng Ramadan, ilang araw na lamang, kaya sasanay natin na maging busy tayo para pagdating sa buwan ng Ramadan ay masasanay na tayo at baliwala po sa atin ito inshallah. Ang paghanap ng kaalaman, ang aking tinutukoy dito. Kaya dahil dito, maging sa ating online ngayon ay marami tayong assignment po dyan at pakisagot na lang. At inshallah, ang cut-off sa mga babae sa fiqh ay hanggang salatul asar mamaya, inshallah. At sa mga kalalakihan sa fiqh ay ganun din at ang inyong Quran. Naway tayo lahat ay pagpalain ng Allah Jalla wa'ala. Brother Muhammad James Clarence Ruki, inshallah bro, magbasa tayo doon ng ating kiraan ng ating Quran sa ating file. Barakallahu fikum, fa nas'allahu yataqabbal minna wa minkum. At inshallah na ang buwan ng Ramadan na ito, dito tatanggalin ng Allah Jalla wa'ala ang sinasabi nating coronavirus. At inshallah maraming mga pagbabago na ipagkaloob ng Allah Jalla wa'ala. At tayo ay mag-intensyon na ngayon dahil kung ano pa mang mangyari sa atin ay tatala ito bilang isang mabuting gawain sa atin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.